Sinimula na noong katapusan ng Marso ang pagbabawas ng kalahati sa presyo ng ikalawang batch ng mga gamot na kabilang sa Cheaper Medicines Law. Pero sa pag-iikot ng ABS-CBN News, lumitaw na may mga butika at ospital na hindi pa sumusunod sa batas. Nagpapatrol, Gretchen Malalag. Marso 31 nang ipatupad ang ikalawang bugso ng pagbabawas ng kalahati sa presyo ng 77 gamot. Kabilang dito ang mga gamot para sa blood pressure, kolesterol, antibiotics, anti-cancer at renal dialysis fluid. Babala ng DOH, dapat sumunod sa batas ang mga butika at ospital. Kung talagang flagrant violation at repeated, their licenses can be revoked. Pero tila marami ang hindi pa nakakaalam sa pagpapatupad ng batas. Sa hilera ng mga butika dito sa Banawe, ni isa ay hindi pa nakakatanggap ng memo mula sa DOH na hindi nga nila alam na ipinapatupad na ang pagbebenta ng pangalawang batch sa mga medisina sa mas murang halaga. Katuwiran ng ilang may-ari ng butika, kailangan magkaroon muna ng guidelines mula sa DOH. Pa-receive nila sa lahat ng butika o sa kahit sa lahat ng sa DSAP mismo, pa-receive nila para malaman din namin, wag silang basta magpapasaray. Kaya naman nangihinayang si Edward na bumili ng antibiotic para sa kanyang ina. Makasama din ang loob yun kasi alam na namin na mababa na yung presyo, bakit hindi pa na-implement? Aminado naman ng DOH na nagkaroon ng kaunting aberya. Pero tiniyak nila na aayusin ito sa lalong madaling panahon. Nagkaroon kami ng konting logistical problem. I think only in the last days of March na ilabas namin yung posters na supposed to be followed up or posted by the butika. Pero sa kabila ng aberya, iginiit ng DOH na dapat na magbawas ng presyo ng gamot ang mga butika at ospital. Gretchen Malalag, Patrol ng Pilipino. Nagalok na magretiro bilang chairman of the board ng Ateneo de Manila University ang negosyanteng si Manny Pangilinan. Ito'y matapos mabuko na hinirang sa speech ng ibang celebrities ang ilang bahagi ng kanyang talumpati sa mga nag-graduate sa Ateneo nitong Marso. Sa liham kay Ateneo de Manila President Father Bienvenido Nebres na ilinathala ng Ateneo website, sinabi ni Pangilinan na ikinahihiya niya ang pangyayari. Hindi na raw niya kayang manatili pa sa pwesto sa board ng Ateneo dahil wala na siyang mukhang ihaharap. Natuklasan kasi nahiram pala ang ilang bahagi ng kanyang commencement address sa mga naging talumpati na American talk show host Oprah Winfrey, dating Tonight Show host Conan O'Brien at Harry Potter author J.K. Rowling. Inako ni Pangilinan ang buong responsibilidad sa pangyari kahit may katulong siya sa pagsulat sa talumpati. Nire-respeto naman ni Father Nebres ang paghingi ng paumanhin ni Pangilinan. Pero, iko-konsulta muna niya sa board ang hiling na pagre-retiro ni Pangilinan. At para sa karagdagang detalye nito at marami pang ibang balita, mag-log on po sa abs.cbnnews.com. Pagbabago ang gustong mangyari ng lahat, lalo pagdating sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Ito rin ang direksyong nais ituro sa mga manonood ng mga obrang tampok sa Ambition 2010 Film Series na proyekto ng ABS-CBN News Channel o ANC. Ginamit ng mga kilalang independent filmmaker ang kanilang talino para lumikha ng mga pelikulang sumasalamin sa mga suliranin ng ating bansa. Isa pa sa ipinagmamalaki ng Ambition 2010 Film Series ang pelikulang Ang Assassination ni Mac Robert Nacario. Tungkol ito sa isang assassin na target ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kasi dati nga nagtatrabaho sa isang NGO. May tinutulungan kasi silang isang department ng government. So, from there, nakita ko yung parang mga silip lang ng mga nangyaring korupsyon. Napapanahon din ang pelikulang Lupang Hinarang sa Sumilaw. Halaw ito sa award-winning na dokumentaryo ni Ditzi Carolino na Lupang Hinarang na tungkol sa kahirapan. Sa pelikula, ipinakita naman ang malalim na kwento sa likod ng mahabang protesta ng 55 Sumilaw farmers. Sila ang mga magsasakang naglakad mula San Vicente, Sumilaw, Bukidnon hanggang Maynila sa pagnanais na mapa sa kanila ang mga sinasakang lupain. I think that you're able to optimize the chance, no, to get to the heart of things para mapakita mo talaga yung totoong nangyayari. Sa katotohanan ng kalakip ng mga obra tungkol sa sitwasyon ng lipunan, pagkakataon itong mamulat ang mga manonood na makapagdesisyon ng tama pagsapit ng araw ng halalan.
20 obra ang mapapanood sa Ambition 2010 Film Series sa Abril 6 sa Cultural Center of the Philippines. At susunod, Mahigit 6,000 kataong naligo at nagpalamig sa Manila Bay ngayong Easter Sunday kahit bawal na. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol, Linggo.